Kumusta naman ang nararamdaman niyo ngayon na Kung minsan, masakit na parang tinutusok. yung anak yung panganay may trabaho po? Hindi, wala na. Nag-aaral pa. Ano daw? Siya nag-aaral kami sa umaga sa gabi nagtatrabaho. Ayaw niya kasi nito sa pag-aaral. Ayaw niya sa pag-aaral. Mahirap daw pag walang pinag-aralan kasi nasa bukid palagi mainit. Oo, totoo yun. Kailangan pala kahit anong hirap, kailangan matapos ng pag-aaral para mapaghanap ng maayos-ayos na trabaho. Ano po? Opo. Ilan niya anak niyo? Tatlo po sila. Tatlo. Pero ang bata niyo pa po, no? 47? Opo. Bata. Nagkasakit kasi ako ng isa ito, 45 ako. 44. Inoperahan na pero hindi tinanggal yung mattress ko kaya bumalik na naman. So, ibig sabihin, Nag-chemo po ako ng 6 cycle. Wala. Ang dami ko nang nagastos. Humingi kami ng tulong, marami na. Pero wala pa rin. Kasi mahirap daw yung kaso ko kasi nakadikit na daw yung yung mattress ko sa mga small space dito. Sabi ng doktor ko kasi doon ako napapatikap sa Bindok-Bunuan, Dagupan. Yung Cancer Institute. ano po? Cancer Institute. Sa Cancer Institute. Namayat na si nanay, no? Kunti-kunti na yung kinakain ko. Kasi kunti-kunti na. Hindi pwedeng kumain ng sobra. Hindi kasi lumalabas sa ko. Sa bunga ko pati tubig. Pag nasobra. Tapos hindi ako makahinga pag nasobrahan. Laban lang tayo, nay, no? Salamat ako nakilala ko kayo. At syempre, magpapasalamat din ako sa mga taong nagre-reach out sa Team Daddy Frankie para mapuntahan ang barangay na to. Gaya ng aking sinabi, thank you po sa ating barangay kagawad na si Sir RJ Arcangel. At syempre, shoutout din natin ang barangay captain dito. Yun, nagawi ang Team Daddy Frankie dito, mga kababayan. No? Sige, Nay, anong masasabi mo po kay Daddy Frankie, Nay? Nakarating kami dito. Sana tutulungan nila po kasi mahirap din kami. Hindi namin kaya yung tambayan sa ospital. Hindi kaya kasi ng asawa ko kasi matumal yung pasada eh. Tapos yung pamasahe, bumaba na naman. Hindi yung gasolina, mataas pa rin. Hindi kami nakakaipon. Minsan, ayaw ko na, sabi ko, wala na tayong pera. Tayo ko na lang yung mamatay na lang ako, sabi ko. Kasi pag masakit talaga yung dibdib ko eh. Sinaksak niya sa yung puso ko, kaya hindi. Totoo, marami akong kapatid, pero mahirap lang sila. Mahirap lang po kami. Kaya hindi rin sila makatulong. Hindi sila makatulong kasi isang ko pa lang. Tsaka sabi mo, Nay, marami na rin kayo nagastos. Yung baka namin, bininta namin, ubos na rin eh, wala na. May baka kayo, nabenta na. Nabinta na, sa sakit ko, sa pagkakasakit ko. Okay. Wala na, nalusaw na. Pati yung bahay namin, wala nang bubong. Wala nang bubong ang bahay nyo. Hindi na namin kasi nakikitira lang kami sa binan ko. Anong sabi ng asawa mo po nung nabenta na lahat-lahat? Wala siya magagawa kasi sakit ko eh. Kasi kung minsan, hindi ko alam kung kulang ako sa ito. Kapag tumatayo ako, naniniro ako, palagi akong nakahiga. Pag gusto kong tumayo, tinatawag ko yung asawa ko kayo, mga anak ko kasi hindi ko kayang bumangon ng isa. Hirap na ako. Napakahirap talaga na yung nadapuan ng sakit, no? Opo, lalo pag mahirap ka, wala mamamatay kag nakatirik ang mata. Hindi pa yung mga mayayaman eh. Matagal ang buhay nila, marami silang pera, pero sa akin, wala. Mahirap pag nagkasakit ang mahirap. Oo.
Nakatirik ang mata pag namatay ta, walang pera. Kahit anong pambili ng asawa ko ng mga pukas, hindi ko kayang kainin na. Kunti-kunti lang. Kahit bumili siya ng ano, yung mga pagkain, kunti-kunti lang. Kung minsan, niyak silang ang ama. Kasi di talaga kaya, hindi ko na maubos talaga kahit kunti lang sabi. Umiiyak sila pag hindi ka nakakain. Oo. Kahit bilhan na ako, kahit tinutulungan ako ng mga tao, hindi ko na talaga kaya, hindi ko na maubos yung 3 kutsara ng kain. Dalawa, isa lang, gano'n. Napakahirap talaga ng dapuan ng sakit na cancer, no? Opo. Nilalabanan ko lang kasi yung bunso ko, 7 years old pa lang, hinahanap palagi kami pag nasa ospital. Iniiwan lang namin sa mga pinsan ko. Sige na, laban lang tayo, no? Opo. Alam ni God lahat yan. Yung hinain mo, basta mag-pray ka lang po para. Nagpipray po ako, Oo. palagi. Ikaw sabi ko, siya lang ang makapagpapagaling sa akin kasi Opo. walang imposible sa pagdara sa akin. Ano't ano man ang mangyari, hindi tayo pwedeng bumitaw kay God. Oo. Dahil yung buhay natin ay sadyang hiram lang natin Hiram yan lang. sa ating Panginoon, no? Opo. Mag-pray lang tayo. Lahat ng nangyayari sa atin ay may plano at may mas magandang purpose ang ating Panginoon. Pero, maswerte ka pa rin ay, kasi kahit paano, andyan ang pamilya mo na hindi ka nila sinusukuan. No? Mahal na, sa kwento mo, alam kong mahal na mahal ka ng asawa mo. Kasi may mga ganyang kaso, ayaw nilang magbenta ng mga ari-arian. Lalo pag sinabi nilang cancer, pero nabanggit mo, ipininta na lahat para sa iyo. No? Opo. Ang pagawa ng bahay, inupna pa yung sabit ko kaysa yung bahay namin. Opo. Asawa ko. Kaya napakaswerte pa rin, no? Kasi nakatagpo ka ng partner na mapagmahal. Hindi ako iniiwanan. Pag nandun palagi siya sa tabi ko. Nay, Pati yung mga anak. naka-video tayo ha. Kami si Daddy Frankie. I-upload namin ito. Mapapanood ng anak mo at asawa mo. Anong mensahe mo po doon sa asawa mo na napakabait hanggang ngayon di ka pinapabayaan? Sana hindi siya magsawa mag-asikaso sa akin. Kung minsan, ko siya kung minsan napapagalitan ko siya kasi kung minsan sobrang sakit na po, hindi ko na makaya. Kaya kung minsan, pati yung mga anak ko, pinagsasabihan ko na pinagpagalitan ko sila kasi sakit na lang, hindi ko na kaya Mahirap pag naggalit mo, may sakit ka Kaya kung minsan sabi ko, kung ano man yung nagawa kong kasalanan, pasensya nyo na ako. Kasi alam nyo, ang sakit-sakit na, hindi ko na kaya. May time na pag nagalit ka, mamaya parang nagsusorry ka rin sa kanya. Oo. Pasensya na kayo, tayo talaga, hindi ko na kaya, sabi ko. Huwag mong isipin yun, Nay. Ang alam ko dyan, talagang naiintindihan ka nila. No? Minsan nagtatampo din yung anak ko. Ano tatampo? Minsan nagtatampo pati yung asawa ko din. So, sabi ko, pasensya ka na talagang kahit sabi ko, ang papagalitan ko kayo, patawarin niyo ako kasi masakit. Hindi talaga inisip ko kayo kasi maliit pa yung anak natin, sabi ko sa asawa ko, maliit pa siya. Kung yung dalawa, pwede na 22 to 20 na silang dalawa. Problema yung bunso. 7 pa lang. Kailangan pa rin niya yung yakap ng ina, no? Pero huwag tayo mawala ng pag-asa, Nay, ha? Laban lang. Ha? Ibigyan natin ng mga kababayan kasi wala nang pera si nanay. Ha? Nay, bigyan kita ng konting tulong pinansyal. Sana makatulong to, may 10,000 ako dito, Nay. Salamat po. Pambili mo ko anong pangailangan mo. No? Opo, salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nay, shout out mo na lang yung mga anak mo. Mapapanood nila. Yung mga anak ko, salamat. Hindi kayo nagsasawang mag-asikaso sa akin, pati yung asawa ko. Kaya salamat sa inyo sa kanilang lahat.
Salamat din sa inyong lahat din. Nakapunta kayo sa barangay namin. Sabihanan mo na eh. Ano sasabi mo? Maraming salamat din sa pinatira kami sa kanilang bahay. Kahit nabutas-butas na yung mga yero. Pag umulan. Di ba may masisilungan din kami. Kahit kunti lang. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, nasaksihan natin ang kwento ng buhay ni nanay. Sadyang napakahirap nga naman talaga pag tinapuan ka ng sakit. Lalong-lalo na, ayon kay nanay, pag ang tinapuan ng sakit ay mahirap na kagaya natin. No? Kaya mga kababayan, muli po, papasalamat si Daddy Frankie dahil nandyan kayo lagi na nakasuporta. No? Hindi rin naman magagawa ni Daddy Frankie ito mga kababayan, yung pag-abot natin ng kaunting tulong pinansyal kung wala yung mga nakasuporta. Kaya magmula dito, Luzon, Visayas, Mindanao, saan man po kayo naroroon sa sulok ng mundo, mga OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Kaya mabuhay po tayong lahat mga kababayan. Shoutout po sa atin lahat. Nay, thank you po. Salamat. Ingat po kayo. No? Ipag-pray mo lang, humaba pa buhay natin. Thank you Salamat po. po.